Mapagpalang araw po. Dito tayo sa tahanan ni Sister. Anong pangalan mo, Sister? Sister Amin, magandang hapon po. Dito tayo tsaka si Nanay. Anong pangalan, Nanay? Dolores. Dito po tayo sa kanilang tahanan. Barangay 102. Sonit. Sikuan, Tondo, Manila. Linggo-linggo po hanggat maaari, nagsisikap tayo makapunta sa kanila. Para yung salita ng Panginoon Diyos ay may bahagi sa kanila. Meron tayong hawak na Biblia, salita ng Diyos Biblia. Siya ang ating ginagamit sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na dadali natin sa mga tao. Kaya alam niyo po, ang salita ng Diyos ay napakabisa niyan. Kaya sinabi napakabisa niyan. Yan ay may kapangyarihan para sa mga taong mananampalataya. Pero bago tayo papalawot, tayo muna ilalapit sa Diyos sa panalangin. Panginoong Diyos, sabi nga na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip upang kami po'y makaunawa. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise God. Meron tayong babasahin dito sa 1 chapter 9. Spiritual na pagkabulag ang nakalagay dito, ano? Sa 9:35. Nabilita ni Jesus na pinagbawalang pumasok sa sambahan ang dating bulag. Kaya hinanap niya ito. At nang matagpuan niya, tinanong nito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? 36. Sumagot ang lalaki, sino po siya? Sabihin niyo po sa akin upang sumampalataya ko sa kanya. 37. Sinabi ni Jesus sa kanya, nakita mo na siya at siya ang kausap mo ngayon. 38. Sinabi agad ng lalaki, Panginoon ko, sumasampalataya po ako sa inyo. 39. Sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundo upang matulan ng mga tao. Ang mga taong mahaming bulag sila sa katotohanan at makakakita. Ngunit ang mga nagsasabing hindi sila bulag sa katotohanan na hindi makakakita. Verse 40. Narinig ito ng ilang Pariseo taga roon at nagtanong sila, sinasabi mo bang mga bulag din kami? 41. Sumagot si Jesus, kung inaamin nyo mga bulag kayo sa katotohanan, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi nyo, hindi kayo bulag, may kasalanan din kayo. Ito po yung spiritual blindness. Spirito ay bulag sa espiritu. Sila po yung mga taong buhay. Pero yung katotohanan, doon po sila bulag. Pag sinabing katotohanan, wala pang iba kundi ang salita ng Panginoon Diyos. Ang katotohanan sa 1:17. Kaya mga tao dito, nakausap ni Jesus, yung sabi nila, no? Yung mga Pariseo, narinig ito, nagbilang. Pariseo naroon at nagtanong sila, sinasabi mo bang mga bulag din kami? Kasi po kahit nakakakita sila, pero hindi po nila tinatanggap ang katotohanan o salita ng Diyos. Kaya sila po ay bulag. Pero nakakakita sila yung spiritual blindness. Yan, dalawa po yung pagkabulag, yung literal na babubulag ka at yung spiritual blindness. Ibig sabihin,
bulag ka sa salita ng Diyos. Kahit naririnig mo na, hindi mo pinapansin, hindi mo pinaniniwalaan. Kaya bulag po sa katotohanan niya. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, sumagot si Jesus, kung inahamin nyo, mga bulag kayo, sa katotohanan. No? Saan sila bulag? Sa katotohanan. Bulag sila sa salita ng Diyos. Pero ayaw na nila aminin eh. Wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi nyo, hindi kayo bulag, may kasalanan pa rin kayo. Yan nga po nakakakita sila. Pero yung salita ng Diyos ang hindi nila nakikita. Halimbawa, sabi ni Apostol Pablo sa Ikalawang Korinto 4:4, ganito naman po ang mababasa. Ikalawang Korinto 4:4. So sabi ni Apostol Pablo, ayaw nilang maniwala sa salita ng Diyos dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang salita ng Diyos tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ito palang mga bulag, sila po'y binulag ni Satanas. Si Satanas po pala ang bumubulag sa kanila. Gaya na sinabi ni Apostol Pablo, ayaw nilang maniwala. Yan. Yung ayaw nilang maniwala, kahit naririnig na po nila yung pangaral ng ating Panginoong Yesus sa panahon nila, hindi po sila naniniwala kay Yesus. Ang ibig sabihin pala niyan, sila'y bulag sa katotohanan o salita ng Diyos. Pagdating po sa salita ng Diyos, dahil si Yesus ang nangangaral noong panahon nila, ayan, hindi nila pinaniniwalaan. Bakit? Hindi kasi sila naniniwala ng Panginoong Yesus ay tagapagligtas. Hindi sila naniniwala kasi nga po nakita nila si Yesus na lumaki po sa piling ni Jose at Maria na kanyang mga magulang. Kaya hindi sila naniniwala. Ganun po ang mga tao noon sa panahon ng ating Panginoong Yesus. Sila po'y binulag ni Satanas. At ano pang sabi ni Yesus sa kanila? Dito sa isang talata po, ang sabi ni Yesus sa mga taong ayaw maniwala sa Kanya, ay ganito po ang sinasabi niya. Sa 1:8:44, ganito pong mababasa. Ang diablo ang inyong ama. Sabi ni Jesus sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya, ang diablo ang inyong ama. Ibig sabihin, kasi si Satanas po, binulag sila. Kaya ito palang mga taong bulag na ito sa spiritual o salita ng Diyos, sila'y anak ni Satanas dito sa ibabaw ng lupa. Hindi kayo makapaniwala, no? Meron palang anak si Satanas dito sa lupa. Sino po ang mga yon? Yung mga hindi makaunawa sa salita ni Kristo. Tingnan natin ang isang talata. Ang sabi ni Jesus, ganito pa ang mababasa natin. Dito pa rin sa 1:8, anong sabi niya rito? Ay, ganito po. Ito, 45. Ngunit ako, pawang katotohanan sinasabi ko, sabi ni Jesus, at dahil dito, ayaw niyong maniwala sa akin. Sipin nyo, totoo na yung sinasabi niya, pero ayaw nilang maniwala sa Kanya. Itong mga taong ito, ang sinabihan ni Jesus sa verse 44, ang inyong ama ay ang diablo. Kita niyo, anak pala sila ni Satanas. Binulag sila ni Satanas. Kaya kahit anong pangaral ni Jesus sa kanila, hindi nila pinaniniwalaan. Manapang, sabi ni Jesus sa kanila,
Sa 1:8:40 naman, ganito nakasulat. Ngunit tinangka ninyo akong patayin. Kahit sinasabi ko lang sa inyo, ang katotohanan narinig ko mula sa Diyos. Yan. Yung narinig ni Jesus sa kanyang ama, yung katotohanan o salita ng Diyos, yun ang kanyang binabanggit sa kanyang pangangaral. Pero anong sabi ni Jesus sa kanila? Gusto niyo akong patayin eh. Isipin niyo, gusto pa siyang patayin ng mga tao noon nang nangangaral siya ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Kaya yung mga taong ganito po na hindi maniwala sa turo't aral ng ating Panginoong Yesus, sila po'y bulag. Hindi sila bulag dahil hindi naman talaga sila bulag. Pero sa espiritu po sila bulag, spiritual blindness. Kasi po hindi nila tinatanggap ang aral ni Jesus. Ano po, meron pa rito nakalagay. Ano pa sabi niya? Ganito. Ang diablo ang inyong ama. Tinawag silang anak ni Satanas. Dito sa isang talata, sa 43, hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. Hindi po nila matanggap ang aral ng ating Panginoong Yesus. Kasi po, talagang hindi sila naniniwala sa Kanya. Sila po ay kontra kay Jesus. Sila pa ang nagtatangka sa Kanyang buhay. Kaya sabi ni Jesus, pinagtatangka nyo kong patayin. Na nagsasalita lang ako ng katotohanan mula sa aking ama. Yung tinutukoy niya po yung Diyos. Ang Diyos. Kaya yung aral po ni Jesus, kapag tayo pong mga tao nakapakinig ng salita ng Diyos at pinaniwalaan natin yan ay magdadala po ng ating kaligtasan, buhay na walang hanggan. Tignan natin. Sa 1:12:49. Sapagkat ang mga aral ko, hindi galing ito sa sarili ko lang, kundi galing sa mga nagsugo sa akin. Siya nagutos kung anong sasabihin ko. Sino may utos? Ang Panginoong Yesus. Sinutusan ang kanyang anak. Kasi ninyo, sabi ni Yesus, sapagkat ang mga aral ko hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa mga nagsugo sa akin. Siya naguutos kung ano ang aking sasabihin. Maliwanag ano? Walang sariling aral si Jesus. Ang kanyang aral ay galing po sa Diyos sa langit. Pag sumampalataya ka, sabi niya sa verse 50, at alam ko ng mga utos niya ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Kahit kung ano binasasabi ng Ama, yun din ang sinasabi ko. Kaya pag pinaniwala mo sa Panginoong Yesus sa kanyang panahon, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, ito po pala mga kababayan ni Jesus na mga Hudyo, na mga Pariseo, hindi sila naniniwala sa Kanya. Hindi po nila pininiwala si Jesus. Kasi po nakita nila, lumaki siya sa piling ni Jose at Maria. Pero kapag sinasabi mo ang Diyos ay ang Diyos mo, malaking banta sa mga tao noon sa panahon nila. Kapag sinabi mo nga Ama mo ang Diyos, bakit? Sa Biblia man po, pag sinabi mo ang Diyos ang Ama mo, ay magiging anak ka ng Diyos. Yan po ang hindi nila matanggap kay Jesus. Yung aral niya. Kasi nga, sinasabi ni Jesus, ang Diyos ang aking Ama.
Ayaw nilang gano'n. Kasi sa panahon nila, kapag sinabi mo ang Diyos ang iyong Ama, ay kung ano ang Diyos, ganun ka rin, katulad ka niya. Katulad ka. Tingnan natin ano. Dito sa libro ng Kolosas, meron tayong mababasa. Ang sabi po dito sa Colossus chapter 1 verse 19. Ganito nakasulat. Sapagkat minabuti ng Diyos ng pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. Sunod sa 20. At sa pamamagitan ni Kristo ay ipagkasundo sa Kanya. Ano sabi sa verse 20? Ay, sa Colossus 2:19 pala, 2:9. Ang binasa natin kanina, yung Colossus 19. Ano po? Sapagkat minabuti ng Diyos ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. Dito naman sa chapter 2 verse 9, ang nakalagay naman ay ito. Kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nanana sa katawan ni Kristo. Yan. So, taglay-taglay po ang pagka-Diyos ng Diyos ni Jesus. Yan ang ayaw ng mga tao noon. Kaya sabi ni Jesus, bakit gusto niyo akong patayin? Tingnan niyo kung ano sagot ng mga tao. Kausap niya yung mga Pariseo, no? Balikan natin yung chapter 8 ng 1. Anong sabi niya? Meron tayong mababasa rito sa 1. Ano po, para makita lang natin kung ano yung ginagagayat ng tao noon. Ang sabi rito, ito, sa 33. O dito sa 31. Simulan natin sa 31. Na marinig ito ng mga Hudyo, muling dumampot ng bato para batuin siya. 32. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, ipinakita ko sa inyo ang maraming mabubuting gawa na ipinagagawa sa akin ng Ama. Alin sa mga ito ang dahilan bakit niyo ko binabatuin o babatuin? Sabi nila. Sumagot sila, hindi ka namin babatuin dahil mabuti mong gawa, kundi dahil ang paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayon tao ka lamang. Sumagot si Jesus, verse 34, hindi ba huwag na doon sa 34, hanggang 33 lang. Ano nakalagay? Sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayon tao ka lang. Kasi po, sa panahon nila, pag sinabi mo ang Diyos ay Ama mo, kung ano yung meron ng Diyos, taglay-taglay mo, kaibigan. Yun ang ayaw nila. Kaya hindi po nila pinaniniwalaan ang ating Panginoong Yesus. Dahil sa nakita nga nila na sa piling ni Maria at Jose. Hindi. Kailangan maniwala po tayo sa Kanya. Sapagkat siya po ang daan ng ating kaligtasan. Bilang tao, wala pong pwede magligtas sa atin kundi ang Panginoong Yesus. No? Wala pong pwede magligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya tandaan niyo po, kaibigan,
Kapag nalaman niyo po ang Yesus ng Biblia, tanggapin niyo po, paniwalaan ninyo. Huwag kayong gumawa ng mga kanya-kanyang aral. Magkakamali po kayo dyan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Sa pagkakataon nito na tinuturuan mo kami ng buong katotohanan ay aming nabasa sa Biblia. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus Vladimir Manny Bautista. Minsan pa, nasa barangay 102 po tayo. Sonit, Tondo, Manila. Dito sa loob ng bahay ni Nanay. Sir Carmen. Nanay Nasa Carmen. muli ka. Kanyang anak. Sister. Carmen. Nasa muli po, Sunday. God bless us all. Bye.